Basahin natin ang ating teksto na gagamitin sa oras na ito. Hango po sa aklat ng Book of Daniel chapter 10. Daniel chapter 10. At starting na lamang ng verse 10 and verse 11. At mamaya natin bibigyan ng pansin ang kabuuang senaryo ng bagay na ito. Sabi rito ng verse 10 ng chapter 10 ng Book of Daniel, "Then behold, a hand touched me and set me trembling on my hands and knees. He said to me, O Daniel, man of high esteem, understand the words that I am about to tell you, and stand upright, for I have now been sent to you. And when he had spoken this word to me, I stood up trembling." Praise God. Panginoon, magpala ng mga salitang binasa natin. Sabihin natin, Amen. Ako po tayo sa oras na ito. Purihin ng Diyos sa isang gabi na muli na narito tayo para sa mga salita ng Panginoon at patuloy na sumamba sa Kanya at dalhin ang ating mga sarili sa patuloy na pagpupuri sa Panginoon. Sa oras na ito, inais kong bigyan ng pansin ang isang kaisipan na ating gusto kong i-share sa inyo mula po rito sa verse na ito na ating nabasa. Ang account na ito ay according to verse 1 ng chapter 10 ng Book of Daniel, ito ay sa panahon ng ikatlong taon ni Cyrus, King of Persia. Yun ay mababasa natin sa verse 1. At meaning to say, ito'y the third year of Cyrus. Ito yung panahon na marami ang bayan ng Israel ay nagpasimula ng natapos na ang kanilang exile sa Babylon. 70 years have expired. Natapos na ang 70 years na kanilang captivity. At ngayon ay merong mga kapahayagan na binubuksan ng Panginoon kay Daniel. At makikita natin ang bagay na ito. Sa panahon ito ay kung bibigyan natin ng background, ay sa kabila na ang ilan sa mga kababayan ni Daniel ay nakabalik na sa Jerusalem, pero makikita natin na si Daniel ay naiwan sa kaharian ni Cyrus. At sinabi rito, kung ating bibigyan ng pansin, ang verse na ito ay pinakita niya sa chapter 10, kung babasahin natin ang verse 1, ay sabi niya, ng ikatlong taon ni Ciro na hari sa Persia, ay nahayag ang isang bagay kay Daniel na ang pangalay Belsasar, at ang mga bagay ay tunay, at sa makatwid bagay, isang malaking pakikipagbaka at kanyang naunawa ang bagay at nagkaroon ng unawa tungkol sa pangitain. So makikita natin na si Daniel sa panahong ito ay ang Diyos ay nagbibigay ng kapahayagan sa kanya, at ang kapahayagan nito ay may kinalaman sa kaharian na papalit o magpapalit-palit na mga kaharian after ng Babylon, then ang Persia ay pinakita pa, at makikita natin na sa ilang mga chapter ng Book of Daniel, chapter 7, ay pinakita roon ang iba't ibang mga kaharian na magpapalit-palit hanggang sa tinatawag na ika-apat na kaharian, na pinakahuling kaharian, na ang description ni Daniel
ay ito ay the fourth kingdom ay diverse o ibig sabihin kakaiba siya sa lahat ng klase ng mga kaharian na bumangon at nang makita ito ni Daniel ay hindi lamang niya basta nakita kundi meron siyang pagkaunawa na naintindihan sa bagay nito. Mabasa natin yan sa verse 1. So sabi rito, at ang message, the message, and he had an understanding of the vision. At nang kanyang makita ang ganitong bagay, ito ang nag-lead kay Daniel na siya ay mag-ayuno at hilingin sa Diyos ang pagkaunawa, ang higit pang pagkaunawa tungkol sa bagay nito. Kumbaga, si Daniel ay meron siyang nasisilip na bagay na mangyayari dahilan ang Panginoon habang sa kabila na sila ay naroon sa lugar ng Babylon, ang Diyos ay nagpapatuloy ng kanyang pagpapahayag. So, ang Diyos ay nagbigay ng pagkaalam sa kanila na sila ay mananatili sa lugar ng Babylon for 70 years, sa loob ng 70 taon. Pero hindi yon ang katapusan ng lahat ng mga bagay, kundi ang Diyos, ang kanyang plano ay nagpapatuloy. Although, ang buong sambahayan o sabihin natin ang buong bansa ng Israel ay nahulog sa kamay ng Babylonia, pero mga kapatid, ang layunin ng Diyos ay nagpapatuloy. Ang plano ng Diyos ay hindi natatapos. So minsan po ang tingin ng ilang mga mananampalataya kapag ang kanilang buhay ay minsan nasa isang masalimot na kalalagayan, parang isip nila ay ito na yung katapusan. Pero mga kapatid, ang layunin ng Diyos ay nagpapatuloy. Merong isang awit na nagsabing, the truth is marching on. Ang katotohanan o ang layunin ng Diyos ay nagpapatuloy. Can you imagine habang sila Daniel ay naroon sa lugar ng Babylon, meron siyang mga ipinahayag at ang kapansin-pansin dito, nagawa ng Diyos na ipahayag ang bagay na darating, hindi man ipinahayag, ito ay pinakita sa pamamagitan ng isang panaginip. At yung panaginip na yon ay napanaginipan ni Hari Nebuchadnezzar, pero hindi niya lubos na maintindihan. At yung bagay na ito ay ang ginawa ng Diyos ay ibinangon niya ang kanyang lingkod na si Daniel at pinuspos siya ng kaalaman at karunungan at ng kapahayagan upang ipaliwanag, i-recall ang panaginip na nakalimutan. At doon sa panahong yon ay ang naitanyag, mga kapatid, sa kabila na ang Israel ay nasa kamay ng kaaway, pero ang Diyos ng Israel ay patuloy pa rin na nahayag at nalalantad. So yun yung bagay na pinakamaganda. So pagkatapos ng bagay na ito ay merong pinakita ang Diyos kay Daniel, at alam natin ang susunod na mga kaharian after ng Babylon, ito yung mga empire na malalaki na sumasakop sa mga bansa after ng Babylon, and then yung Persia, at ito ay inilarawan sa ilang mga bagay, at ang sumunod sa Persia ay yung Greece, and then ang huling kaharian ay ang Rome. Pero sabi rito ng verse na ito, nang makita ito ni Daniel ay siya ay nagpasimulang sa verse 2, pinakita ro ng verse 2, sabi niya, nang araw na iyon ay akong si Daniel ay nanangis sa 3 buong sanlinggo. May kita natin na nang makita ito ni Daniel, ay meron siyang gustong maintindihan pa. Meron siyang gustong makamtan at maunawaan pa sa bagay nito. At ang kanyang ginawa ay nagpatuloy siya ng kanyang pananalangin
at ng pag-aayuno sa loob ng 3 buong sanlinggo. Ilang araw yon? Is almost 21 days. 21 araw. Ang bawat isang linggo ay 7 araw at 3 linggo na siya ay sabi rito. Sabi niya, hindi ako kumain ng masarap na tinapay, ni pumasok man ng karne, ni alak man sa aking bibig, ni naglangis man ako hanggang sa natapos ang 3 buong sanlinggo. Nakikita natin kung inyong bibigyan ng pansin sa sumunod na verse sa chapter 4 or sa verse 4, sabi ng verse 4, sabi niya, at nang 24 na araw ng unang buwan. So ibig sabihin, kung ating titingnan, kailan naganap o anong buwan si Daniel nagpasimulang nag-ayuno, ay nag-ayuno siya sa unang buwan ng taon. Dahil nandito sabi rito, on the 24th day of the first month. Ibig sabihin, on the 24th day, tapos na yung 21 days na kanyang pag-aayuno. Tapos na yung 21 days. At sabi rito, on the 24th day of the first month, while I was by the bank of the great river, that is the Tigris. Sabi niya, habang ako ay, sabi rito, at nang 24 na araw ng unang buwan, palibhas ay ako'y nasa tabi ng malaking ilog na siyang Hiddekel. Aking tiningin ang aking mga mata at tumanaw at narito ang isang lalaki na nakapanamit ng kayong lino, nakadamit siya ng fine linen, na ang mga balakang ay nabibigkisan ng taganas na ginto sa upas. So, ang pinapakita rito after ng kanyang, ang pinapakita ko, si Daniel ay nag-ayuno siya sa panahon sa unang buwan ng taon. Sa unang buwan ng taon at nag-ayuno siya for 21 days. Hindi siya kumain ng masasarap na tinapay, malasang pagkain, walang karne na kanyang kinain, walang alak na pumasok sa kanyang bibig, at di siya naglangis ng kanyang ulo sa loob ng entire 3 weeks were completed. At nung 24th day, so tapos na yung kanyang pag-ayuno, nakakita siya ng isang pangitain at ang pangitain na kanyang nakita ay mapapansin natin na ang description ng kanyang pangitain ay kasing katulad ng nakita ni John sa Book of Revelation. Sabi niya, tiningin ko ang aking mga mata, that's verse 5. Itiningin ang aking mga mata at tumanaw, at narito isang lalaki na nakapanamit ng kayong lino, na ang balakang ay binibigkisan ng taganas na ginto ng upas. Ang kanyang katawan naman ay gaya ng berilyo, at ang kanyang mukha ay gaya ng anyo ng kidlat. Ibig sabihin, yung kanyang mukha ay hindi mo kayang titigan, ang kalawalatian ay sumisilang sa kanyang mukha. Nagliliwanag ang kanyang mukha kagaya ng kidlat, at ang kanyang mga mata ay gaya ng mga liwanag ng apoy, at ang kanyang mga kamay at kanyang mga paa ay gaya ng kulay ng pinakintab na tanso. So yung mata niya ay nagliliyab, kagaya na apoy. Ang kanyang kamay at ang kanyang mga paa ay kulay parang bronze, kagaya ng binuling tanso. Yun ang description dito.
At ang tinig ng kanyang mga salita ay gaya ng tinig ng isang karamihan. Well, ang dinidescribe dito ay ang nakita niya ay ang kaluwalhatian ng Diyos. Nakita niya yung kaluwalhatian ng Panginoon at ng kanyang makita ito, sabi niya, at akong si Daniel ang nakakitang mag-isa ng pangitaing iyon, sapagkat ang mga lalaki na kasama ko ay hindi nakakita sa pangitain, kundi sumakila ang isang di kawasang panginginig at sila'y nagsitakas upang magsipagkubli. So, yung presensya ng kaluwalhatian ng Diyos ay nang mamalas ng mga tao, ito ay nagdala sa kanila ng pagkatakot at panginginig at sila ay nagsipagkubli, nagsipagtakot. At ang tanging natira doon ay si Daniel. At sa gayon iniwan akong mag-isa at nakakita nitong dakilang pangitain. So siya lang ang nakakita ng dakilang pangitain na ito. At nawalan ako ng lakas sapagkat ang aking kagandahan ay umuwi sa kasiraan at walang nanatiling lakas sa akin. So makikita natin ay ito yung sinabi ng ating Panginoon kay Moses. Nasabi niya, walang tao na pwedeng makakita ng aking mukha na mananatiling buhay. So, dito nang makita niya ang kaluwalhatian ng Diyos ay bumagsak siya, nawalan siya ng lakas. See, kahit ang tao ay malakas siya sa harapan ng presensya ng Diyos, ay hindi niya kayang tumayo sa harapan ng Panginoon. At sabi rito, walang nanatiling lakas sa kanya. At sabi niya, gayon may narinig ko ang tinig ng kanyang mga salita at ng aking marinig ang tinig ng kanyang mga salita, ako nga'y nagupiling, o yung description dito sa verse 8, so I was left alone and saw this great vision, yet no strength was left in me, for my natural color turned to a deathly pallor, sabi niya. So pinakita rito na siya ay halos patay at namutla dahilan sa ganitong pangitain. Well, can you imagine mga kapatid, ang tumayo sa harapan ng presensya ng Diyos. Naalala ko na si Isaias ay nang hindi siya nakaharap sa presensya ng Panginoon, pakiramdam niya ay ang lahat ng bagay ay mainam at maayos. Pero nang siya ay humarap sa presensya ng Diyos, doon niya nakita ang kanyang unworthiness. Ang kanyang hindi pagiging dapat. At siya'y sumigaw at sabi niya, sa aba ko, sapagat ako ay merong maruming labi. So, kapag ang tao ay humarap sa kabanan-banalang Diyos, ay doon niya makikita kung ano ang kanyang kalalagayan. So, sabi rito, at narinig ko ang tinig ng kanyang tinig. As soon as I heard the sound of His words, nang marinig ko ang tinig ng kanyang salita, I fell into a deep sleep on my face, with my face to the ground. Nakikita ninyo na kapag ang tao ay conscious na tutumba, pwede pa niyang maitukod ang kanyang kamay, di ba? Pero dito, yung kanyang mukha ay sumubasob. Ibig sabihin, wala talaga siyang lakas, para siyang yung taong nahimatay na walang lakas. At ang kanyang mukha ang siyang sumabasob. I fell into a deep sleep on my face, with my face to the ground. And then, yun yung verse na ating binasa. Now, then sabi rito ng sumunod na verse, at narito merong isang kamay ang humipo sa akin
at habang siya nanginginig, siya ay hinawakan sa kanyang kamay. Sabi rito, a hand touched me and set me trembling. Iniupo siya na nanginginig sa kanyang mga kamay at sa kanyang mga tuhod. At ang verse 11, sabi ng verse 11, sabi niya, O Daniel, sinabi niya sa akin, O Daniel, ikaw na lalaking minamahal na mainam, unawain mo ang mga salita na aking sinasalita sa iyo at tumayo kang matuwid sapagkat sa iyo'y sinugo ako ngayon at ng kanyang masalita ang salitang ito sa akin, ako'y tumayo na nanginginig. Ang gusto kong bigyan ng pansin yung verse 11 dito, sa wikang English ay pinakita rito. And he said to me, O Daniel, a man of high esteem. A man of high esteem. Yan ang gusto kong bigyan natin ng pansin sa bahaging ito. Ito'y si Daniel ay binigyan siya siya tinawag, O Daniel, a man of high esteem. Sabi niya, Daniel, ikaw na lalaking minamahal na mainam. Yung salita rito sa Tagalog ay pagpapakita na siya ay minamahal na mainam, pero yung description ng salitang high esteem sa ibang version, kung ang God's Word ay nagpakita, ang version ng God's Word ay nagsabi ng ganito, the man said to me, Daniel, you are highly respected. Yung salitang a man of high esteem. Ang sabi ng God's Word, sabi niya, Daniel, you are highly respected. Pay attention to my words. Stand up because I've been sent to you. Can you imagine, sabi niya, a man of high esteem, you are highly respected. At sabi niya, ako ay sinugo sa iyo. Well, dito sa bahaging ito ng verse 10, ito ay kinikilalang si Gabriel na ang kausap niya sa bahaging ito. Dahilan ang nakita niya ay ang kalawalatian ng Diyos doon sa pangitain at nawalan siya ng lakas, nawalan siya ng ulirat. Halos parang nahimatay siya nang makita niya ang kalawalatian ng Diyos. But mga kapatid, napakapalad ng taong ito na ang kalawalatian ng Panginoon ay sumilang sa kanya. Alam niyo kung bakit? Dahilan ang sabi rito, Daniel is a man of high esteem. Highly respected. Ang net version ay sinabi rito, he said to me, Daniel. See, ang net version ay sabi niya, he said to me, Daniel, you are great. You are of great value. Yung pala yung ibig sabihin ng salitang a man of high esteem. See, yung net version na yan ay sabi diyan, Daniel, you are of great value. A man of high esteem. Sabi niya, you are highly respected. Daniel, you are of great value. Well, ang pinapakita rito ay tila si Daniel ay isang napakataas ng kanyang halaga. Well, makikita natin dito sa ganitong bagay. Alam niyo ba sa banal na kasulatan, merong mga taong tinatawag na a man of high esteem, merong yung salitang esteem, kung ating bibigyan ko kayo ng definition ng salitang esteem, ay pinakita rito, to set a value. Kapag ikaw ay i-esteem ng isang bagay, yung salitang ito, dahil ang ibig sabihin ng salitang esteem is to honor or esteem.
To set a value on. Kapag ikaw ay tumitingin sa isang bagay, ay ikaw ay nagbibigay, kung paano mo tinitingnan ang bagay na yun, ikaw ay nagbibigay ng halaga. Diba? Nagbibigay ng halaga dun sa bagay na yun. To set a value on. Whether high or low, yung salitang pag-esteem ay ang pinapakita rito ay pagsaset ng value either high or low. Maring ito ay mataas, maring ito ay mababa. To estimate the value. Sa isa pang meaning ay ang salitang esteem ay ibig sabihin to price. To price, to set a high value. Katulad ng kapag ikaw ay nagdala ng alahas sa isang, sabihin natin sa pawn shop, dali natin o kung ito'y bebenta, so ito'y kinikilatis. At pagkatapos na ito'y kilatisin, then saka ibinibigay yung kanyang value. Diba? Saka ibinibigay yung kanyang, yun yung ibig sabihin ng salitang esteem. At ganoon ang pagtingin ng Diyos kay Daniel, a man of high esteem. Ganoon ang pagtingin sa kanya. He is highly respected. He is of a great value. Now, bago ko puntahan pa ang ilang mga bagay, makita natin na merong mga tao sa harapan ng Panginoon na merong ganitong klase ng value sa harapan ng Diyos. I pray to God, mga kapatid, na ang tayo ay makita sa ganitong kalalagayan. How many can say amen to that? Tayo ay makita ng Diyos na tayo ay merong malaking halaga sa kanyang harapan. On contrast sa ganitong kalalagayan, ay meron pong tinatawag sa banal na kasulatan, ito ay tingnan natin ang 1 Samuel chapter 2 verse 2 or verse 12 rather. Dito sa 1 Samuel chapter 2 verse 12 ito ay isang pangyayari sa panahon ng high priest na si Eli, at ito naman yung panahon ng kanyang mga anak ay gumaganap sa gawain at gampanin ng priesthood. Pero sabi ng verse 12, mapapansin nyo yung verse 12 diyan. Now the sons of Eli were, ano sabi diyan? Were worthless men. Alam nyo ba ibig sabihin ng worthless? Walang kwenta. Walang halaga. Sa ibang version, kung titingnan natin ang King James Version ay pinakita doon, ginamit yung salitang, now the sons of Eli were sons of Belial. Alam niyo ba yung salitang Belial ay pinapakita, ay ito ay isang taong pinapakita niya, without profit, worthlessness, by extension, destruction, wickedness, often connection, Belial, evil, naughty, ungodly man. So ang isang taong ungodly o hindi nagpapahalaga sa mga bagay ng Diyos is a worthless man. Can you say amen to that? O ulitin ko, ang isang tao na hindi nagpapahalaga sa mga bagay ng Diyos ay pinakita ng banal na kasulatan, he is a worthless man. He is a man of what? No value. So makikita natin, dito ang mga
ang mga anak ni Eli ay hindi po nila pinakondanganan at binigyan ng importansya ang handog sa Panginoon. Anong ginawa nila? Kanilang nilapastangan, ginagamitin ko yung salitang kanilang binastos ang mga handog ng mga tao, dahilan supposed to be ang bayan ng Israel, bawat isa na nakadarama sa kanilang puso na gusto nilang maghandog sa Panginoon, gusto nilang mag-alay sa Panginoon, dahilan ito yung kanilang expression ng kanilang pagsamba sa Diyos. Ito yung kanilang expression kapag nakaramdam sila ng guiltiness, magdadala sila ng hayop doon sa priest at kakatayin at yung priest ang siyang maghahandog para sa kanila. Ngunit, ang ginawa ng mga anak ni Eli ay kapag mayroong mga taong naghahandog para sa Panginoon, hinaharang nila at sabi niya, ibigay niyo ang para sa mga pari, para sa mga saserdote. Ang sabi ng mga tao, sabi niya, please naman, wag niyo munang kunin yung aking handog. Bayaan niyo munang makapaghandog ako sa Panginoon. Pagkatapos kong maghandog sa Kanya, kunin ang para sa inyo. Pero hindi ang ginagawa ng mga anak ni Eli ay puwersahan nilang kinukuha yung mga karning ito at niluluto at kinakain nila. At ang sabi nila doon sa mga tao, sa mga naghandog, sabi niya, pagkatapos namin na maghandog sa Panginoon, sabi niya, ayaw namin ng luto na, gusto namin ay hilaw. Gusto nila ay mga choice cut pa ang gusto nilang ibigay sa kanila. So dito nila, kung babasahin natin ang verse 13, sabi dito, and the custom of the priest with the people when any man was offering a sacrifice, the priest's servant would come while the meat was boiling. Sabi diyan, pinakita ron. Sabi niya, ngayon, ang mga anak ni Eli ay mga hamak na lalaki, ibig sabihin worthless, walang kwenta, hindi nila nakilala ang Panginoon at ang kaugalian ng mga saserdote sa bayan ay pagka ang sino may naghahandog ng hain, lumalapit ang bataan ng saserdote, samantalang ang laman ay niluluto na may hawak sa kamay na pang-ipit na may 3 ngipin, yung parang fork, at kanyang dinuduro sa kawali, kinukuha nila sa kawali o sa kaldera o sa kaldero o sa palayok, at lahat ng nadadala ng pang-ipit ay kinukuha ng saserdote para sa kanya. Gayon ang ginagawa nila sa silo sa lahat ng mga Israelita na naparoroon. Ibig sabihin, wala silang pakialam dito sa paghahandog ng mga tao. Naghahandog pa sila ay kukunin na doon sa panahon ng kanilang pagluluto. At ito ay kukunin nila para sa kanilang sarili. Ganon ang kalalagayan at tinawag ito na ang mga anak ni Eli ay mga taong worthless. A son of Belial. Ibig sabihin ng son of Belial, taong walang kwenta. Di ba nakakarinig tayo ng ganyan? Di ba? Mga taong pinapakita na walang kwenta. Pero dito, ang tinutukoy na walang worthless na tao o taong walang kwenta ay ito ay mga taong hindi nagpapahalaga ng mga bagay ng Diyos. Hindi nagpapahalaga ng mga bagay ng Diyos, ng pag-aalay sa Panginoon, ng mga bagay na ito ay sa hindi nila pagbibigay. So, kahit ang tao ay maganda ang kanyang bihis, nakasakay sa magarang sasakyan, nakatira sa magandang bahay, ang kanyang damit ay maayos at magagara, signature ang kanyang mga
mga damit at puno siya ng alahas, pero kung siya ay hindi nagpapahalaga sa kalooban ng Diyos at sa mga bagay ng Diyos, that person is a worthless person. That person is a worthless person kahit pa siya nakasakay sa sabihin na nating halos mga bihira na masakyan ng mga tao. Pero ang taong yan, that person is worthless. So pinakita ko yung contrast ng ganitong bagay. So ano ang magiging daan that a person upang ang tao ay maging high esteem sa harapan ng Diyos? Ano magiging daan upang ang tao ay maging high esteem sa harapan ng Panginoon? Hindi ito dahilan sa mga material na bagay na meron tayo. Ang sabi ng ating Panginoon sa isang talinghaga sa Luke chapter 12, sabi niya, ang taong nagbibigay ng pansin sa kayamanan ay hindi siya mayaman sa harapan ng Panginoon. Diba? Alam niyo, sabi ng Book of Revelation, hindi alam ng taong ito na siya ay maralita, hubad, dukha, kaaba-aba, at nakakaawa ang kanyang kalalagayan sa kabila na siya ay mayaman at nagkamit ng maraming mga bagay. So mga kapatid, even sa ating panahon ay pinapakita ang Laodicea ay makikita natin na ang mga tao ay makikita natin na lahat sila ay nagpapakita ng karangyaan, kayamanan at ilang pang mga bagay, but in the sight of God, they are worthless. In the sight of God, they are worthless. So, dalangin ko sa huling mga araw nito, although we are living, nabubuhay tayo sa nasa panahon tayo ng Laodicea, pero tayo ay makita nawa ng Diyos, makita tayo ng Panginoon na tayo ay merong value sa Kanyang harapan. Now mga kapatid, gusto kong maintindihan natin na itong tinutukoy kong value ng tao wala itong kinalaman pag pinag-usapan ng kaligtasan. Ibig sabihin, minsan iniisip ng tao na sa pamamagitan ng gawa ng tao, kaya ang tao ay inililigtas ng Panginoon at ang tao ay maliligtas dahilan sa kanyang mabubuting gawa. Well, tandaan natin, pag pinag-usapan ang pagpili ng Diyos, ito ay biyaya ng Diyos. Kasi amen to that. Ito'y biyaya ng Diyos. Kung titingnan natin ang ilang mga scripture para mabigyan natin ng diin ang ilang mga bagay na ito. So, ang ibig sabihin ng salitang high esteem, ang tao ay merong value sa harapan ng Panginoon. Ito ay walang kinalaman sa hiwalay ito sa tinatawag na election, salvation, o sa kaloob na ibinibigay ng Diyos o pagtawag ng Diyos sa tao. Alam niyo ang sabi ng banal na kasulatan, ang gifts, ang calling, ang election, ang salvation ay ito'y hindi sa ating gawa. Ito ay sa Kanyang biyaya. Amen? So, titingnan natin ang aklat ng Romans chapter 9 verse 11 para mabigyan natin ng linaw ang bagay na ito. Ang chapter 9 verse 11 ay pinakita roon na sabi niya, sapagkat bagamat yung kambal na ito na tinutukoy sa verse 11 ay si Esau at si Jacob, sabi niya, for though the twins were not yet born, hindi pa sila ipinapanganak o hindi pa sila nakakagawa ng mabuti o masama, upang layunin ng Diyos sa paghirang o sa pagpili
ay tumayo hindi dahilan sa gawa, kundi dahilan sa Kanya na tumatawag. Diba? So pinakita rito, ang kambal na ito, bagamat hindi pa sila pinapanganak, wala pa silang ginagawang mabuti o masama, ang pagpili ng Diyos ay sinabi niya, I love Jacob and I hate Esau. Yung salita, yung pinapakita rito ay hindi ito, ang pagpili ng Diyos ay hindi dahilan sa kanilang gawa. Ito'y kapasyahan ng Diyos. Ito'y dahilan sa purpose ng Diyos na alang-alang o dahilan sa kanyang pagkapili. God's purpose according to His choice would stand not because of works but because of Him who calls. And the older shall serve the younger. Just as it is written, Jacob I love and Esau I hated. So, dito pa sa ilang mga verse na tingnan natin, Romans chapter 11 verse 6. Pinakita ng verse na yan, sabi rito, kung ito ay but if it is by grace, kung ito'y sa biyaya, ay hindi ito sa mga gawa. Sa ibang paraan, ang biyaya ay hindi na biyaya. So kung ang pagpili ng Diyos ay dahilan sa gawa ng isang tao, hindi na yan biyaya. Yan ay rewards sa Kanya. Pero dahilan ng pagpili ng Diyos ay sa biyaya, sabi niya, hindi ito dahilan sa gawa. Ang Ephesians chapter 2 ay nagsasabing, hindi sa ating mga gawang mabubuti kaya tayo naligtas, kundi tayo ay niligtas sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang Titus chapter 3 verse 5. Titus 3:5, ang sabi riyan, sabi niya, tayo ay niligtas niya, sa wikang Tagalog, sabi niya, na hindi dahil sa mga gawa sa katwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo. So, salvation, ang kaligtasan ay walang kinalaman ito sa anumang mabubuting gawa ng tao. Sabi niya, kundi ayon sa kanyang kahabagan, kaawaan, ay tiniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan at pagbabago o regeneration of the Spirit. So when it comes to salvation, when it comes to election, it is by grace. Election by grace. Salvation, we are saved by grace. At kahit man ang pagpili ng Diyos at pagbibigay ng kaloob, ito ay sa Kanya pa ring biyaya. Ang 2 Timothy chapter 1 verse 9 ay nagsasabi ng ganitong bagay. 2 Timothy 1 verse 9. Ang sabi rito, verse 9. 2 Timothy 1, chapter 1 verse 9. Na siyang sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag. Now, ang pinag-uusapan naman dito, mga kapatid, hindi lamang kaligtasan, kundi ang pagtawag ng Diyos sa gawain o sa ministeryo. Na siyang nagligtas sa atin at tumawag sa atin, at sa atin ay tumawag sa isang banal na pagkatawag, hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang sariling kapasyahan o sabi niya, layunin. Kundi ayon sa kanyang layunin, hindi ayon sa ating gawa, kundi ayon sa kanyang sariling akala o layunin at biyaya na ibinigay sa atin kay Kristo Jesus buhat pa ng mga panahong walang hanggan. So ang pinapakita rito ay si Timothy at si Pablo na gumagawa sa gawain ng Panginoon ang kanilang
sila ay gumagawa sa gawain ng Panginoon, binigyan sila ng kaloob, inilagay sila sa gawain, hindi dahilan sa kanilang mga gawa, kundi ayon sa layunin ng Diyos at sa biyaya ng Panginoon sa kanila. In fact, ang sabi ni Apostol Pablo, sabi niya, ako ay hindi karapat-dapat tawagin na isang apostol dahilan I persecute the church. Inusig ko ang iglesia, pero dahilan sa biyaya at kahabagan niya, ay ginawa niya akong katiwala ng kanyang katiwala at ipinagkatiwala sa akin ang ebanghelyo upang ipangaral sa mga Gentiles. Yun ang sabi niya. So, pinapakita ko na ang ganitong ang kaligtasan at ilang pang mga bagay ay hindi ito sa gawa ng bawat isa sa atin. Datapwat, pagkatapos na tayo ay iligtas ng Panginoon, then ito naman yung panahon para tayo ay makita paano tayo merong great value sa harapan ng Diyos. Sa papanong paraan, sa pamamagitan ng ating pagbibigay ng halaga. Now, makita natin dito, ang Diyos, although hindi tayo niligtas sa ating gawa, pero mga kapatid, ang ating pagsisikap na ipapakita sa Diyos ay hindi niya ito pwedeng palagpasin. Nakukuha niyo yung punto ko, mga kapatid. Ang book of James chapter Hebrews chapter 6 verse 10 ay pinakita roon ang pangungusap ni Apostol Pablo. Wika niya rito, 6:10 ng book of Hebrews, ang Diyos ay hindi liko upang kalimutan niya ang inyong mga gawa na iyong pinapakita para sa kanyang pangalan. God is not unjust. God is not unjust so as to forget your work and the love which you have shown toward His name, and having ministered and is still ministering to the saints. So pinapakita rito, hindi ka naligtas sa iyong gawa. Ang basis ng Diyos ng pagliligtas sa atin ay kanyang biyaya. Pero kapag ikaw ay magpapakita ng paglilingkod sa Diyos at pagpapahalaga sa Kanya, hindi niya ito palalagpasin sa atin. Alam niyo, sabi ng banal na kasulatan, behold, I come and my reward is with me. Ibig sabihin, ang mga taong ito na kanyang pinili, hinirang niligtas, pero ang kanilang pinakitang pagpapahalaga sa Diyos, sa kanyang salita, sa kanyang gawain, ay hindi niya ito palalagpasin. Sa kanyang pagbabalik, meron siyang nakahandang reward para sa kanila. Why? Because they are highly esteemed. Sila ay merong malaking halaga sa harapan ng ating Panginoon. Nakukuha niyo yung punto ko, mga kapatid. I hope ma-settled sa ito sa ating puso na hindi ibig sabihin na hindi tayo sa ating gawa na ligtas ay wala na tayong gagawin. Hindi tayo naligtas sa ating gawa, pero yung ating ipapakitang pagpapahalaga sa Panginoon ay kanyang, naalala ko ang isang scripture. It is in the book of Revelation. Sabi ng verse na ito ay sa panahon ng Philadelphia. Sa chapter 3 ng book of Revelation, verse 10, chapter 3. Ano sabi rito? Dahilan, sabi niya, sapagkat tinapad mo ang aking salita ng aking pagtitiis. Ibig sabihin, dahilan iningatan mo ang salita ng aking pagtitiis. Ibig sabihin,
habang ang tao ay iniingatan niya ang mga salita ng Diyos, meron siyang pagtitiis na naranasan. Kaya sabi niya, dahilan iningatan mo ang salita ng aking pagtitiis. Sabi niya, iingatan din naman kita sa araw. Sabi niya, ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanlibutan upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Kung paano pinahalagahan ng isang mananampalataya ang salita ng Diyos, ganon din siya papahalagahan ng Panginoon. Thank God. God is a righteous God. Ang Diyos ay matuwid na Diyos. Ang Diyos ay He's a God of justice. Hindi siya madayang Diyos. Siya ay, anong sabi ng basihan ng ating Panginoon? Kung ano ang sukat na iyong ginawa. Kung anong ginawa mo, ang sukat na iyong ginamit, yun din ang ibabalik sa iyo, whether it is good or it is bad. Ang sukat na iyong ginamit, siyang sukat na ibabalik sa iyo. Ito yung nilarawan din ng scripture sa banal na kasulatan na sabi niya, kapag ikaw ay nagbigay, ang sukatan na yung ginamit, kapag ikaw ay nagbigay, yun din ang sukatan na ibibigay at ibabalik sa iyo, pero ito ay siksik, liglig, at umaapaw. So, hindi lamang yan sa kalalagayan o sa aspeto ng ating pagbibigay at pagtulong sa mga tao, sa anumang bagay na ating ginagawa, kung anong sukat na ating ginamit, yun ang ibibigay na ibabalik sa atin. Dahilan ng Diyos ay matuwid. Lahat ng tinanim ng tao ay kanyang aanihin. So nakita natin mga kapatid, ang tao ay ngayon ay nagiging lubos na, nagiging valuable, nagiging mataas ang kanyang halaga. Matapos siya na iligtas ng Panginoon at ngayon at paano niya pinapahalagahan ang mga salita ng Diyos. Naalala ko mga kapatid, ang sabi ng ating Panginoon, habang siya ay nangangaral sa Beatitudes, sa mga early chapter ng Book of Matthew, pinakita roon, sabi niya, mapalad kayo kapag kayo ay, sabi ng verse 10 ng chapter 5 ng Matthew, blessed are those who have been persecuted for the sake of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when people insult you and persecute you and falsely say all kinds of evil against you because of me. Verse 12, sabi niya, magalak kayo at magsayang totoo sapagkat malaki ang ganti sa inyo sa langit, sapagkat gayon din ang kanilang pagkausig sa mga propeta na nangauna sa inyo. Well, mga kapatid, sa Diyos ay walang sayang. Kung merong sinasabi na even to the last drop ay i-recompense ng Diyos, ay gayon. Sabi ng verse na ito, kapag ikaw ay inuusig, ini-insult, pinapersecute falsely, so ibig sabihin hindi ito totoo, at sinasabi sa iyo lahat ng masamang klase ng salita laban sa iyo dahilan sa akin, wika ng Panginoon. Sabi niya, magalak, rejoice and be glad, for your reward in heaven is great. Can you imagine ang isang lalaking lumapit sa Panginoon, sabi niya, Panginoon, anong gagawin ko upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sabi ng Panginoon, sundin mo ang kautusan. Sabi, alin-alin.
In-enumerate ng Panginoon, sabi niya, lahat ng yan ay aking ginawa na. Sabi ng Panginoon, kung nais mo maging sakdal, umuwi ka, ibenta mo ang lahat ng iyong pag-aari. Bigay mo sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Bumalik ka at ikaw ay sumunod sa akin. So, alam nyo, ngayon, ating bibigyan ng pansin ang pinapakitang ito na si Daniel is a man of high esteem. Daniel is a man of high esteem. Ibig sabihin, si Daniel is a man of great value. Ito ay makikita natin kung bakit siya sinabihan ng ganitong bagay, that he is a man of high esteem. Alam natin na ang buong bayan ng Israel ay nahulog sa pagkakasala. Pero nang sila ay dalhin doon sa Babylon from Jerusalem, at nang sila ay makarating doon, hindi po sila nagsabi, total, tinakwil na tayo ng Diyos. Kalimutan na rin natin ang ating pananampalataya. Kalimutan na rin natin ang ating Diyos. But not with Daniel. Hindi si Daniel at ang kanyang mga kasama na naroon. Ano sabi ng Book of Daniel, chapter 1, verse 8? Pagpasok pa lang nila doon, sila ay mga pinili. Dahilan sila ay nasa mga anak sila ng hari. Mga nobles sila, mga royal blood, kumbaga. Mga anak sila ng hari at ito yung sinabi ng Panginoon kay Hezekiah. Na sabi niya, darating ang panahon, ang iyong mga anak ay dadalhin sa lupain ng Babylonia. At ito ang katuparan. At sila Daniel ay nasa lahi sila ng Juda. At nang sila'y makarating doon, mga pili sila ang dinala sa loob ng kaharian. At sila ay, ang gustong gawin sa kanila, ay sabi rito, sabi ng chapter 1 verse ng Daniel, sabi rito ng verse 3, then the king ordered Aspenaz, the chief of his officials, to bring some of the sons of Israel, including some of the royal family of the nobles. See? At kasama rito sila Daniel. Youths in whom was no defect, walang kapintasan, mga magaganda ang kanilang tindig, a good-looking, showing intelligence in every branch of wisdom, endowed with understanding and discerning knowledge, and who had ability for serving in the king's court. And he ordered him to teach them the literature and language of the Chaldeans. At dito isa si Daniel. So, at ang kanyang mga kaibigan. So, pinili sila'y galing sa royal family, mga nobles, at sila ay napili na nagpapakita, nakikitaan ng karunungan at katalinuhan, merong kaunawaan at kakayanan, sabi rito. At sila'y pinaglingkod doon sa harapan ng hari o doon sa king's court. At sila ay pinag-utusan na pansinin niyo yung verse na yan. And in the king's court, and he ordered him to teach them the literature and language of the Chaldeans. Meaning to say, sila ay yung kultura nila bilang Hudyo ay gustong alisin sa kanila. Hubarin sa kanila ang kanilang kultura as a Jew. Kundi sila ay gawing isang Babylonian. Dahilan tuturuan sila ng literature, language
of the Chaldeans, bibihisan sila at binihisan sila ng kultura ng Babylonia, pinalitan ang kanilang pangalan, inalis ang kanilang dating pangalan at binigyan sila ng Babylonian name. So ibig sabihin, gusto talagang alisin sila, hubarin ang kanilang kultura at gawin silang isang Babylonian. Pero alam nyo, ang pasya ni Daniel, sabi dito sa verse 8, but Daniel made up his mind. Daniel made up his mind that he would not defile himself with the king's choice food. Hindi niya dudungisan ang kanyang sarili ng mga piling pagkain ng hari, ni ng alak ng hari na kanyang iniinom. Kaya siya ay humingi ng pahintulot sa commander at sa official upang hindi niya dungisan ang kanyang sarili. Hindi niya dumhan ang kanyang sarili. In verse 9, sabi roon, now God granted Daniel a favor. Ang Diyos ay nalugod kay Daniel sa ganitong kanyang kapasyahang ginawa. So maintindihan natin mga kapatid, bakit si Daniel ay tinawag nang isinugo niya ng Diyos si Gabriel sa kanya, tinawag siyang a man beloved of God. A man highly esteemed. A man of great value. Ito'y dahilan sa mga ipinakita niyang pagpapahalaga sa Diyos, sa kanyang salita. So, kahit man ang kanyang mga kaibigan ay pinalitan ng kanilang pangalan, sila Hananiah, si Mishael at si Azariah, na pinalitan sila ng pangalang Shadrach, Meshach, and Abednego. So ang pangalan yan ay pawang Babylonian name. At sa kabila ng mga pangyayaring ito, dahil alam nyo kung ano ang nangyari sa mga sunod na senaryo dito, ang hari ay nagkaroon ng panaginip na hindi niya maalala, pero alam niya ang panaginip na ito'y mahalaga. Pinatawag niya ang buong lahat ng mga matatalino. Gusto niya sabihin ng panaginip, pati ang interpretation. At kung hindi nila gagawin yun, papatayin silang lahat. Ngunit si Daniel ay humingi at nakipag-usap sa hari at sabi niya, bigyan ako ng kaunting panahon at sasabihin ko sa hari ang kanyang panaginip, pati ang kanyang interpretation. Napaka mapangahas na bagay ito, mga kapatid. Napaka mapangahas. Pero alam ni Daniel na ang Diyos ay merong bagay at kanyang, sabi rito ng chapter 2 ng book of Daniel, so Daniel went up, nakipag-usap siya sa hari. Sabi niya, sabi siya sa verse 16 ng chapter 2 ng Daniel, so Daniel went in and requested of the king that he would give him time in order that he might declare the interpretation to the king. Napaka risk, nag-take risk talaga si Daniel sa panahong ito. Pero alam niya kung anong bagay na kanyang gagawin. Then Daniel went to his house and informed his friends. Kanyang binigyan ng pinaalam sa kanyang mga kaibigan, si Hananiah, si Mishael, si Azariah, about the matter in verse 18. At sabi niya, so that they might what? Request compassion from the God of heaven concerning this mystery. Sabi niya, tayo ay humiling sa Diyos ng mga langit, Diyos ng kalangitan, ng kahabagan, at upang ipahayag sa atin ang hiwagang ito, sabi niya, upang si Daniel at ang kanyang mga kaibigan ay hindi
hindi mapatay at mapahamak kasama ng mga wise men ng Babylon. And brothers and sisters, nakikita natin kung paano ang Diyos nagbukas ng hiwagang ito. Why? Because Daniel is a man of highly esteem. Si Daniel ay merong malaking halaga. At can you imagine, kay Daniel ay pinakita habang si Daniel ay natutulog, ay nireveal sa kanya in a night vision ang lahat ng panaginip ni Nabucodonosor kasama ng interpretation. At nang tumayo siya sa harapan ng hari, kanyang sinabi, "Mahal na hari, ang iyong kahilingan," sa verse 27, sabi niya, "Ang iyong kahilingan patungkol sa hiwagang ito na gustong malaman ng hari ay hindi kayang ipahayag ng mga wise men, ni ng mga conjurers, magician, or diviners are able to declare it to the king. However, there is a God in heaven." That's verse 27 to 28. Ang hinihingi mo, mahal na hari, ay hindi ito kaya ng mga pantas, hindi ito kaya ng marurunong, pero merong Diyos sa langit na kayang maghayag ng kanyang hiwaga. Can you imagine, mga kapatid, kay Daniel binuksan ang hiwagang ito. Alam niyo ba kung ano ang kalalagayan kapag ang mga lihim ay binubuksan? Napakapalad ng isang tao kapag siya ay napili ng isang tao na buksan sa kanya ang kanyang lihim. Dahilan tingin niya doon sa taong yun ay hindi siya isang taong mapagkakatiwalaan. Siya isang tao na hindi siya talebearer o tagapaghatid dumapit. Hindi siya hindi siya, alam niya na yung taong ito ay kapag kinuwentuhan niya ng kanyang lihim ay hindi ito ipagkakalat kung kani-kanino. Kundi alam niya na ang taong ito ay sabihin ang taong ito ay meron siyang mahalagang value. In fact, ang sabi ng Banal na Kasulatan sa ating Panginoon, ng ating Panginoon, sa mga alagad, sabi niya, "I call you not servants, but I call you friends." Sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon, pero nalalaman ng kaibigan ang ginagawa ng kanyang kaibigan. At sabi niya, "Tinawag ko kayong kaibigan dahilan pinapahayag ko sa inyo ang lahat ng bagay na pinahayag sa akin ng Ama." Si Abraham ay tinawag na kaibigan ng Diyos. And even Abraham ay tinawag siyang kaibigan ng Diyos dahilan siya ay merong mataas na halaga sa harapan ng Panginoon. Nakukuha niyo ba, mga kapatid? At ito ay ang mga tao. And I pray sa ulima araw nito, tayo ay makitaan sa ganitong bagay that we are greatly or highly esteemed sa harapan ng Panginoon. At ang Diyos ay nag-open ng secret, nag-open ng mystery. At napakapalad ni Daniel at hindi lamang pinahayag sa kanya yung panaginip na nakalimutan, but even the very interpretation itself. God revealed to him at binaybay ni Daniel ang lahat ng panaginip ni Nabucodonosor at kanyang sinabi, sabi niya, "This is the dream." At sabi ni Daniel, "This is now the interpretation."
Si Daniel o si Nebuchadnezzar, habang nagsasaysay si Daniel, ay para siyang nanonood ng pelikula. Nanonood ng isang senaryo at na-refresh sa kanya na yun talaga yung kanyang panaginip. At siya ay hi-attest na yun talaga yung kanyang panaginip at sinabi ni Daniel yung pinaka-interpretation. At sabi ni Nebuchadnezzar, after na kanyang saysayin the dream and its interpretation, sabi ng verse 46 ng chapter 2 ng Daniel, then King Nebuchadnezzar fell on his face and did homage to Daniel. Ano ito? Si Nebuchadnezzar ay niyuko ang kanyang ulo at sumamba, yumukod sa harapan ni Daniel at nag-utos siya na magdala ng mga alay at handog ng mababangong mga insenso sa harapan ni Daniel. The king answered Daniel and said, surely your God is a God of gods. Dito, kahit man ang Diyos na kinikilala ni Nebuchadnezzar ay isinuko niya at sinabi niya, ang Diyos mo ay Diyos ng mga Diyos. Ang iyong Diyos ay kahit ang aking Diyos ay kumikilalang Diyos sa iyong Diyos. Surely your God is a God of gods and a Lord of kings and a revealer of mysteries, since you have been able to reveal this mystery. Dahil ang kaya mong ihayag ang hiwagang ito. Dahilan si Daniel is highly esteemed, pero ito'y dahilan paano si Daniel nagbigay ng importansya sa Diyos. Nagbigay siya ng importansya sa Diyos at sa mga bagay ng Diyos. And then ang Diyos naman ay nagbigay ng halaga sa kanya. Pansinin ninyo ang Samuel. Babasahin ko ang Samuel. Ito yung statement ng Panginoon. Dahilan ang mga anak ni Eli ay hindi nagbigay ng mataas na pahalaga sa mga bagay ng Diyos. Ano sabi ng verse 30? 1 Samuel chapter 2, verse 30. Sabi sa Tagalog, sabi niya, kaya't sinasabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, aking sinabi nga na ang iyong sambahayan, so ang Diyos ay nangungusap sa sambahayan ni Eli, the high priest. Sabi niya, sinasabi ko na ang iyong sambahayan at sambahayan ng iyong ama ay lalakad sa harap ko magpakailanman. Ibig sabihin, sila ay supposed to be, ay magpapatuloy as a priest. Yung pagsalin-salin ng mga lahi ay magiging mga priest sila. Pero sabi niya, magiging sa harap ko, maglilingkod sa harapan ko magpakailanman. Ngunit sinasabi ko ngayon, sabi niya, sinasabi ngayon ng Panginoon, huwag nawang mangyari, malayo sa akin, sapagkat, sabi rito, yaong mga nagpaparangal sa akin ay aking pararangalin, at ang yaong mga humahamak sa akin ay mawawalan ng kabuluhan. Anong sabi riyan? For far be it from me, for those who honor me, I will honor. And those who despise me will be lightly esteemed. Magiging mababa ang kanyang kalalagayan. Diba yung salitang honor? I-honor, siya ay merong pararangalan, siya ay merong mataas na kalalagayan at value. Diba, naalala nyo sa eskwelahan, ngayon ay meron na lamang tinatawag na with honor,
with high honor and with highest honor. So pero dito ay hindi ito dahilan sa pagiging galing ng pagiging outstanding sa mga bagay, anumang klaseng curriculum, kundi ito ay ang pagpapahalaga sa Diyos. Kung papahalagahan mo ang Diyos, papahalagahan mo ang bagay ng Diyos, papahalagahan mo ang kanyang salita, papahalagahan mo ang kanyang kalooban, at ilalagay mo ang Panginoon sa unahan ng iyong buhay, you will be greatly and highly honored. You will be highly esteemed. Pararangalan ka ng Panginoon. Ito yung principle na hindi pwedeng pasubalian. This kind of principle ay hindi ito negotiable. Hindi ito pwedeng negotiate. As it is, kung ang tao ay magparangal sa Diyos, pararangalan siya ng Panginoon. Ngunit kapag ang tao ay hindi nagbigay ng pagpapahalaga sa Diyos, sa kanyang salita, sa kanyang gawain, sa ilang pang mga bagay, hindi rin siya papahalagahan ng Panginoon. Ibang bagay ito. Kaya makita natin, so kung babaybayin natin ang mga ang nangyari sa Book of Daniel, bakit ang Diyos nagpahayag ng ganito kay Daniel? It is because Daniel ay nagbigay rin naman ng pahalaga sa Diyos. Inuna niya, sabi niya, ayaw kong madungisan ang aking sarili. It is not just because ayaw niyang madungisan, siya ay nag-iingat ng kautusan ng Diyos. Diba? Siya ay nag-iingat ng kautusan as a Jew o as bilang isang Hudyo, ay sila ay nagbibigay ng parangal sa kautusan ng Diyos, sa mga salita ng Diyos. At sa sumunod na pangyayari, pagkatapos na gawin ito ni Daniel, siya ang pinaka-pangunahing nagpasya na hindi sila kakain ng pagkain ng hari, iinom ng alak ng hari, hindi nila dudungisan ng kanilang sarili sa mga bagay na pagkain ng Gentile. Ang Diyos ay in-honor din naman siya. Itinaas siya. At anong nangyari kay Daniel? Ano sabi ng Book of Daniel chapter 2 verse 49 o 48. Then the king, anong ginawa ng Diyos, anong ginawa ng hari kay Daniel? Then the king promoted Daniel and gave him many great gifts. And he made him ruler over the whole province of Babylon and chief prefect over all the wise men of Babylon. Siya ang nagligtas sa mga wise men ng Babylon. Kung hindi dahilan kay Daniel, patay na sana ang lahat ng mga wise men na ito. At pati rin sila mamamatay. Pero dahilan kay Daniel, kaya siya ay itinaas. See, the king promoted Daniel, binigyan siya ng maraming kaloob. Ginawa siyang ruler ng buong probinsya ng Babylonia. At ginawa siyang pangulo sa lahat ng mga wise men sa Babylon. At si Daniel din naman ay ginamit niya ang kanyang katungkulan at inirequest niya sa hari na i-appoint si Shadrach, Meshach at Abednego over the administration of the province of Babylon. Ginawa niyang sumunod na tagapangasiwa ang kanyang mga kaibigan. Pero ang sumunod na pangyayari, si Nabucodonosor ay nagpagawa ng isang malaking rebulto. At at this point of time,
Ang at stake naman dito ay ang tatlong magkakaibigan. Dito nila dinisplay paano sila nagbigay ng halaga sa Diyos. Amen? Lahat ay luluhod, lahat ay kapag tumugtog ang panugtugin, lahat sila ay luluhod. Sabi niya, kapag tumugtog ang pluta, ang lyre, ang trigon, ang psaltery, ang bagpipe, at lahat ng klase ng mga tugtugin, dapat lahat ay luluhod at sasamba sa imahe na kanyang pinagawa. Ngunit, ang tatlong magkakaibigan ito ay nagbigay ng halaga sa Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Hindi siya sumamba sa kanino man. Even na ang kapalit nito ay ang kanilang buhay. At nang malaman ni Nebuchadnezzar, pinatawag sila, totoo ba na kayo ay hindi sumamba sa ribulto na aking pinagawa? At sumagot si Nebuchadnezzar, ngayon bibigyan ko kayo ng second chance. Bibigyan ko kayo ng ikalawang pagkakataon. At kung kayo ay marinig ninyo ang panugtog at kung sasamba kayo ay mabuti, pero kung hindi. Ngunit sumagot ang magkakaibigan ito, hindi nyo na kailangan kami bigyan ng second chance. Dahil bigyan nyo kami ng second chance, hindi pa rin kami sasamba sa rebulto na inyong pinagawa. At sabi niya, ngunit sino ang Diyos na magliligtas sa inyo sa hurnong apoy na ito? Sabi niya, ang aming Diyos ang magliligtas sa amin, at kung hindi man niya gawin, ay hindi pa rin kami sasamba sa Diyos, sa rebulto na yung pinagawa. Doon nagpuyos ng galit si Nebuchadnezzar. But mga kapatid, makikita natin paano nila pinahalagahan ang Diyos higit kaysa kanilang buhay. At ng kanilang pahalagahan ng Diyos higit sa kanilang buhay, nagalit si Nebuchadnezzar, ang kanyang namula siya sa galit, ang kanyang facial expression ay nagbago, at nagbigay siya kagad ng karakang utos, painitin ang horno ng 7 times. At taliin ang mga taong ito at itapon, dahil mabilis ang order. Dahil sa sobrang init, ang unang namatay ay yung magtatapon sa kanila. At nahulog ang tatlong magkakaibigang ito doon sa horno na apoy. Pero laking gulat ni Nebuchadnezzar at siya nagtanong, hindi ba't 3 ang ating pinahulog? Sabi niya, tama, hari. Bakit 4 ang aking nakikita? At ang ika-4 ay kagaya ng anak ng Diyos. Anak ng mga Diyos. At sabi niya, at kanilang pinatawag ang mga lalaking ito. At nang sila, sabi rito ng verse 25 ng chapter 3, and he said, look, I see 4 men loose and walking about in the midst of the fire without harm. And the appearance of the 4th is like son of the gods. Then Nebuchadnezzar came near to the door of the furnace of blazing fire. Hindi lang ito basta siga na umaapoy, it's a blazing fire. Ito ay parang galing sa torch. Kung nakakita kayo ng mga acetylene, diba? Pag dahilan may hangin na nakasama, ay blazing fire. He responded, Shadrach, Meshach, and Abednego, come out, you servants of the Most High God. And come here. At sila ay nakita na wala anumang ni kahit ang pinakadulo ng kanilang buhok ay hindi nasunog. Ang pinakaunang masusunog sa apoy, ang pinakadulo ng buhok ng tao. Pero yung dulo ng buhok nila ay hindi man lamang na damage.
At ang kapangyarihan, verse 27, ang kapangyarihan ng apoy ay walang epekto sa kanilang katawan. Why? Sila ay mga highly esteemed. At naluwalhati ang Diyos at sabi niya, verse 28, verse 27, the satraps, the prefects, the governors, the king's high officials gathered around and saw in regard to this man that the fire had no effect on the bodies of this man, nor was the hair of their head singed, nor were their trousers damaged, nor had the smell of fire even come upon them. And Nebuchadnezzar responded and said, Blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who has sent his angel and delivered his servants, who put their trust in him, violating the king's command, and yielded up their bodies so as not to serve or worship any god except their own God. Ang ganitong ginawa nila ay paglalagay ng pagpapahalaga sa Diyos. At dahilan pinahalagahan nila ang Diyos, pinahalagahan din sila ng Diyos. They were highly esteemed. Ang mga kapatid, maraming bagay nangyari sa Babylon. But ang summary ng lahat ng nangyari sa Babylon, naluwalhati lamang ang Diyos. Nakilala lamang ang Diyos sa buhay ng mga taong ito na nagbigay ng halaga sa salita ng Diyos. Mga kapatid, walang sayang kapag ikaw ay nagbigay ng halaga sa gawa ng Diyos. Sa gawain ng Diyos, sa salita ng Diyos, sa mga bagay na may kinalaman sa Diyos. Alam nyo, bakit ang Diyos ay nagsabi si Esau ay kinapuotan ng Diyos? Dahilan, sabi ng Book of Hebrews chapter 12, Esau is a profane person. You know what is a profane? Isang tao na hindi rin nagpahalaga sa bagay ng Diyos. Hindi niya binigyan ng halaga ang birthright. Hindi niya binigyan ng halaga ang blessing. Inisip niya lang, ito'y automatic na darating sa kanya dahilan siya ay heir. Pero iba ang ginawa ni Jacob. Now, ilang sandali bago ko magtatapos, gusto kong tingnan ang Psalms chapter 25. Ano sabi rito ng Psalms 25? Pinakita rito. Now, gusto kong makita ng bawat isa sa atin, paano tayo magiging highly esteemed? Paano tayo magiging great value sa harapan ng Diyos? Pahalagahan natin siya. Pahalagahan natin siya, ang kanyang salita, ang kanyang gawa, ang kanyang patotoo, ang kanyang kalooban, ang kanyang layunin. At habang ikaw ay nagbibigay ng pahalaga. Now, tingnan natin ang Psalms 25. Verse 9, verse 8, starting verse 8. Good and upright is the Lord. Psalms 25 verse 8. Sabi niya, mabuti at matuwid ang Panginoon. Sabi ka sa amen. The Lord is good and upright. Ibig sabihin, matuwid at mabuti. Therefore, He instructs sinners in the way. Verse 9, He leads the humble in justice. He teaches the humble His way. Tinuturuan niya ang mga mapagpakumbaba ng kanyang daan
All the paths of the Lord are loving kindness and truth. Lahat ng kanyang daan ay kagandahang loob at katotohanan. Kanino? To those who keep His covenant and His testimonies. Yung nag-iingat ng tipan ay iniingatan niya ay yung kanilang agreement. Diba? Covenant is an agreement. Ayaw niyang masira yung kanilang agreement. Sila na nag-iingat ng kanyang tipan, those who keep His covenant. Ang covenant ito ay ang pinakakasunduan na magiging daan upang ang blessing ay tiyak na maibigay sa mga taong ito. To those who keep His covenant and His testimonies, for your name's sake, O Lord, pardon my iniquities, for it is great. Verse 12, who is the man who fears the Lord? Sino ang tao na natatakot sa Panginoon? Siya ang He will instruct him in the way he should choose. Siya ay tuturuan niya, bibigyan niya siya ng bilin. He will instruct him in the way he should choose. Yung piniling daan ng Panginoon, yun ang ituturo niya sa kanya. How blessed is that man. Pero sabi rito, sino siya? Sila na natatakot sa Panginoon. Sila na natatakot sa Panginoon, siya ang kanyang tuturuan ng kanyang mga daan na kanyang pinili. Ibig sabihin, hindi ito basta daan na, sige, dumaan ka sa daan yan. Yung pinili niyang daan, ay sasabihin niya, dito ka lumakad sa pinili niyang daang ito. His soul will abide in prosperity. Kaya naniniwala ako ang principle na sinabi ng ating Panginoon in Matthew chapter 6 verse 33. Sabi niya, but seek ye first His kingdom, His righteousness. Pag sinabing seek His kingdom, ang tinutukoy dito, His dominion, ang paghahari, ang dominion ng Panginoon, ang pagiging, ang kanyang sovereign, pagiging sovereign. At sabi niya, His kingdom and His righteousness. At ang sumunod na pangungusap niya, in all these things will just be added. Ang mga bagay na yan ay idaragdag na lamang. His soul will abide in prosperity. His descendants will inherit the land. Amen. He will abide in prosperity. All these things will be added. And verse 14, sabi rito, pinakita pa yung huling praise dito, ang kanyang mga anak ay mamanahin ang lupain. And verse 14, the secret of the Lord is for those who fear Him, and He will make them know His covenant. Ang lahat ng lihim ng Panginoon, ang lihim ng Panginoon ay sa kanila na natatakot sa Kanya at ipapaalam sa Kanya ang Kanyang tipan. Praise God. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Makikita natin, ano magiging daan? Paano tayo magiging valuable sa harapan ng Diyos? Paano tayo magiging highly esteemed, a man of great value? Ito ay ang paano natin papahalagahan ng Diyos. At paano natin iingatan ang Kanyang mga salita sa ganitong bagay. Alam nyo, naalala ko kahit man ang ating Panginoong Hesus, kabisado natin ang nangyari sa baptism,
Na doon sa baptism, after the baptism, ay nabuksan ng langit at nanaog ng Espiritu na kagaya ng kalapati at tumahan sa kanya at ang tinig ay nangusap, "This is my beloved Son in whom I am well pleased." But, mag-rewind tayo pabalik. Anong nangyari? Hinanap niya si Juan Bautista. Pumunta siya sa Ilog Jordan at siya ay nagsabing, "Bautismuhan mo ko." At si Juan Bautista ay ayaw siyang bautismuhan. Sabi niya, "Ikaw ang dapat magbautismo sa akin." Pero ang sabi ng Panginoon, ininsist niya, sabi ni Jesus, "Gawin natin ito sapagkat ito ang nararapat sa pagtupad ng lahat ng katwiran ng Diyos." At ano nangyari? And John baptized him. Saka ang langit ay nabuksan, saka ang tinig ng usap, "This is my beloved Son in whom I am well pleased." Maaaring tinitingnan lamang natin ang ganitong bagay, anak siya ng Diyos, siya'y nasa ganitong kalalagayan, kaya siya sinabi, pero tingnan niyo yung mga unang pangyayari. Hinanap niya si Juan at ininsist niya na gawin ang katwirang ito ng Diyos. And after na gawin, saka ang tinig ay nangusap, "This is my beloved Son." Ang ating Panginoon ay tinukoy sa banal na kasulatan. Dahilan, ang sabi ng Book of Hebrews, dahilan inibig niya ang katwiran, siya'y binuhusin din naman ng langis ng kagalakan. Well, brothers and sisters, I pray to God sa uling mga araw nito, pwede kang magkaroon ng mataas na value sa harapan ng Diyos at pwede ka rin maging walang kwenta sa harapan ng Panginoon. Nakukuha niyo yung punto ko, mga kapatid. Ulitin ko, pwede kang maging mataas ang iyong value sa harapan ng Diyos at pwede kang maging walang saysay. Sa huling maaraw nito ay hindi lamang po ang tinatawag na pagpunta sa gawain, pagdalo sa gawain ang bagay na mahalaga. Ang pinakamahalaga dito ay siya at ang kanyang mga salita mismo. At kapag ang isang tao ay nagpahalaga sa kanyang mga salita at sa kanyang kalooban, then lahat ng bagay na may kinalaman sa Diyos ay kanyang papahalagahan din naman. Naalala niyo si Cornelius, sabi sa kanya ng angel, "Cornelius, yung kanyang mga prayers, yung kanyang pagkakaloob, yung kanyang paglilimos, lahat ng iyon ay naging alaala sa harapan ng Diyos." Ibig sabihin, iningatan na lahat. Parang inilagay sa harapan ng Diyos na ito ay isang alaala para kay Cornelius. At sa takdang panahon, praise God, ano naging ginawa ng Panginoon sa kanya? Iniligtas siya kasama ng kanyang buong sambahayan. Dinalaw siya ng anghel. Oh, napakainam. Kung papanong ang bagay na ito ay hindi ginawa sa kanino man, pero ito ay ginawa kay Cornelius. At siya ang naging pintuan na nagbukas ng daan para sa ang biyaya ng Diyos ay pumasok sa Gentile people. Praise be to God. Ulitin ko, mga kapatid, paano tayo ang ating value sa harapan ng Panginoon ay nasa bawat isa sa atin. Paano natin papahalagahan? Praise God. Tayo tumayo sa oras na ito. Praise God. Magawa ba natin palakpakan ng Panginoon? Purihin ang Diyos sa kanyang biyaya. Ang Diyos ay matuwid. Ang Diyos
ay mabuti. Sa pagbabalik ng ating Panginoon, naalala ko si Peter, nang siya ay sinabi niya sa Panginoon, Panginoon, iniwanan namin ang lahat at sumunod kami sa iyo. Ano ang aming mapapala? Ang sabi ng Panginoon, ang sino mang nag-iwan ng mga bagay dito sa buhay na ito, ay tatanggap siya ng 100-fold. Dito sa presenteng buhay, ay tatanggap siya ng 100-fold. Ibig sabihin, sa kasalukuyang buhay, ay ang Diyos ay hindi liko para hindi niya i-recompense ang sino man sa bawat isa sa atin. At sabi niya, sino man nag-iwan ng trabaho at ilang pang mga bagay, mahal sa buhay, kamag-anak, alang-alang sa akin, ay tatanggap sa panahong ito ng 100-fold. At sabi niya, at sa darating na sanlibutan, sa pagbabagong lahi, ay uupo sila at hatulan ang 12 tribo ng Israel. Walang masasayang, mga kapatid. Walang masasayang. Kung dito sa ibabaw ng mundo, maraming taong nagsusugal, maraming taong tinataya nila ang ilang mga bagay pero walang kasiguruhan. Pero sa Diyos, lahat ng bagay na ating gagawin, even to the last drop, ay i-recompense ng Diyos sa atin. Babayaran ng Diyos, gagantihan ng Diyos, ibibigay ng Diyos, at ang kanyang favor ay kanyang gagawad sa bawat isa. At sabihin, Daniel, sabi niya, nagpapasimula ka pa lang ng iyong prayer, ang kasagutan ay nakahanda na kagad. Nagpapasimula pa lamang si Daniel ng prayer on the ang plano niya ay tapusin ng 3 full weeks ng pag-aayuno at pananalangin at pagdadalamhati ng kanyang sarili. Nagpapasimula pa lang siya, ang Diyos ay nagbigay na ng utos, ng command kay Gabriel, puntahan mo si Daniel at bigyan mo siya ng kaunawaan sa ganitong bagay. Because Daniel is highly esteemed. Alam niyo ba na ganoon ang mga taong nagbibigay ng halaga sa Panginoon? Anong sabi ng banal na sulatan? Kung merong pinakamabilis kayong nalalaman, ay merong pinakamabilis na sinabi ng banal na sulatan. Ang sinabi ng Book of Isaiah, nananalangin pa lang sila, ay akin na silang sasagutin. Because they are highly esteemed. Great, a man of great value. Sabi ng Panginoon, sabi ni Peter, ang kanyang pakinig ay bukas sa kanila na mga matuwid at sa kanilang mga dalangin. Hallelujah. Praise God. Habang ating awitin ng isang awit. Amen. Diyos ay totoong mapagbiyaya sa bawat isa sa atin. Awitin natin ang awit, I love Him because He first loves me. Kung bakit tayo magbibigay ng ganitong pagmamahal at pag-ibig sa Kanya, ito'y dahilan siyang unang nagpakita ng ganitong bagay. Pinakilala niya gaano kakalaga. Pinakita niya gaano Kanya binavalue ang bawat isa sa atin. Well, we are worthless. We are nothing. Wala tayong kwenta. Tayo ay makasalanan, nakalubog sa putik, pero tayo ay pinahalagahan ng Panginoon. Binigyan ng value.
binigyan ng halaga, kaya rin naman tayo ay magmamahal sa Kanya. Hallelujah. Awitin natin ang awit na yan, just chorus. Hallelujah. Alala ko ang isang babae sa panahon ng ating Panginoong Hesus. Ang ating Panginoon ay lumapit o pumunta sa isang bahay ng Simon na Pariseo. Hindi siya binigyan ng pagpapahalaga. Pinabayaan lamang siya doon sa isang sulok. Dumating siya, hindi siya welcome, hindi siya binati, hindi siya binigyan ng panghugas ng paa, hindi hinugasan ng kanyang paa, hindi siya binigyan ng langis sa kanyang ulo. At naroon lamang ang ating Panginoon sa isang sulok. Ngunit maya-maya mayroong isang babaeng nakaalam na si Jesus ay naroon sa tahanang iyon. Dali-daling nagbihis at kinuha ang pinakamahal na pabango na maaari ito ay ang halaga nito ay kasing mahal ng bayad o kita ng isang tao sa loob ng isang taon. Ngunit ito'y kinuha niya at dinala sa harap sa paanan ng Panginoon at tinugasan ng kanyang luha ang paa ng ating Panginoon at binasag ang pabango at ibinuhos sa kanyang paa. At sabi ng Panginoon, dahilan ng babaeng ito ay nagbigay ng ganitong halaga, kaya naman ang kanyang malaking kasalanan ay pinatawad din sa kanya. Tayo dumulog sa panalangin. Dalangin ko habang tayo nagbubulay-bulay, mga kapatid. Hallelujah. Sa uling mga araw nito, sa pagpapasimula ng taong ito, ay may pakita natin sa harapan ng Panginoon kung gaano siya kahalaga sa atin. Kung gaano siya kamahal para sa atin. Kung gaano natin binavalue siya sa atin. At paano tayo nagpapahalaga sa lahat ng bagay na may kinalaman sa Panginoon. Paano tayo nagpapahalaga sa mga gawain. Nagpapahalaga sa mga pagkakatipon. Gaano man ito kasimpleng mga pagkakatipon. Ito man ay prayer devotion, ito man ay midweek service or Sunday service. Ang pagpapahalaga natin dito ay nakikita ng Panginoon. At the more na tayo magpapahalaga sa Kanya, ang suliranin sa mga tao, kung kailan sila nasa panahon ng suliranin, saka sila gustong hanapin ng Panginoon, pero hindi nila naintindihan ang isang tamang principle na sa mga unang panahon, ipakita mo ang pagpapahalaga sa Diyos. At sa panahon na ikaw ay merong pangailangan, sabi ng Banal na Kasulatan, nagpapasimula ka pa lang na nanalangin, meron na siyang katugunan na nakalaan para sa iyo. Hallelujah, hallelujah. Tayo dumulog sa panalangin. Amang Diyos, sa oras na ito, lumalapit kami sa iyong harapan. Nalalaman mo, Panginoon, kung paano kami nagpapahalaga sa iyo. Paano kami nagpapahalaga sa iyong mga salita. At paano kami nagpapahalaga ng mga bagay sa iyo. Paano namin pinapahalagahan ang iyong mga gawain na alam namin na sinabi ng iyong mga salita, hindi namin dapat pabayaan ang anumang pagkakatipon na kagaya ng ginagawa ng iba, kundi kung aming nalalaman ang panahon ay nalalapit na, ay aming gagawin at papahalagahan ang iyong mga gawain, Panginoon. Dahilan ito ang paraan, ito ang way, O Lord God, upang iyong ipahatid ang iyong mga salita, ang iyong instruction, ang iyong mga pangungusap, Panginoon. At Lord God, hallelujah. At kung kami man ay magbigay ng pahalaga sa iyo, sa iyong gawain, sa iyong mga salita, sa iyong kalooban,
Kagaya ng sinabi ng aming Panginoong Hesus na sabi niya, meron akong pagkain na hindi nyo nalalaman ng aking pagkain ay gawin ang kalooban na nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang mga gawa. He gave more value sa kalooban ng Ama kaysa sa kanyang pang-araw-araw na pagkain. At nagawa ng Panginoon na palagpasin ang gutom na yon, alang-alang matapos niya lamang ang pinapagawa sa kanya ng Ama para sa araw na yun. Dakilang Diyos, sa oras na ito, alam namin na makikita mo kaming guilty, Panginoon, kung paano kami nagpapahalaga, paano namin binavalue Ikaw, ang iyong mga salita. Paano ka namin pinapahalagahan, Panginoon, na Ikaw ang nakakaalam. O Lord God, tulungan mo kami sa uling araw nito. Ipatawad mo sa amin ang aming mga negligence, Lord, ang aming mga kapabayaan, Panginoon, ang aming hindi pagbibigay ng halaga sa iyo at sa iyong mga salita at sa iyong mga gawain, Panginoon. Ipatawad mo sa bawat isa sa amin. At Lord God, hallelujah, ipatawad mo na kung kami ay darating sa mga suliranin, kami ay lalapit sa iyo, Panginoon, samantalang sa mga nagdaang mga panahon ay hindi kami nagbibigay ng matamang pansin sa iyo, Panginoon. Ngunit Lord, sa mga panahon ng aming pangailangan, hinahanap ka namin. Ngunit Lord, meron kang principle na iyong binubuksan sa uling araw nito. Hallelujah, ang bigyan ka ng halaga, ang bigyan ka ng mataas na value sa aming buhay, Panginoon. At kung gagawin namin ito, ikaw rin naman ay magbibigay ng mataas na value para sa amin. O Lord Jesus, hallelujah. Kagaya ng ginawa mo kay Daniel, Panginoon, nagawa mo siyang dalawin ng iyong kalawalatian, nagawa mong ipakita ang iyong kalawalatian sa kanya, na sa kabila na siya'y halos sumubasob dahilan sa kanyang kahinaan sa kalawalatian na kanyang namalas, Panginoon. Pero Lord God, pinakita mo ang iyong kalawalatian sa kanya. O Lord God, hallelujah, at ibinigay mo ang mensahe para sa kanya na nagpapasimula pa lamang siya ng kanyang prayer, Lord, ay meron ng kasagutan. Dangan nga lamang, Panginoon, ang espiritu ng kaaway ay humadlang kay Gabriel. Ngunit si Michael ang siyang tumulong sa kanya at siya'y nakahulagpos at siya'y nakarating kay Daniel upang ipaabot ang mga salita at ang mensahe mula sa luklukan ng Diyos. Lord God, at yung sinabi, Daniel, you are a man highly esteemed. Hallelujah. Panginoon, isang bagay ang aming ninanasa sa uling araw nito ay marinig, Panginoon, ang ganitong bagay sa iyong mga anak na paano kami nagbibigay ng halaga sa iyo. Hallelujah. Panginoon, sa oras na ito, maraming salamat sa iyong mga salita. Maraming salamat sa iyong paalaala sa bawat isa sa amin. Sa isang principle, Lord, na iyong iniwanan, hallelujah, pinakita mo sa Book of Daniel, pinakita mo sa karanasan ng mga taong ito kung paano sila pinaghalagahan mo, Panginoon. Sinamahan mo at sa mga bingit ng kamatayan ay hindi sila sila'y naproteksyonan, Panginoon. Hallelujah. O Lord God, sinasampalatayan na namin na ang ginawa mo sa kanila ay maranasan din naman ng bawat isa na magbibigay, hallelujah, ng pahalaga sa iyo, Panginoon. Lord, salamat sa iyong mga salita, salamat sa iyong presensya, Panginoon, salamat sa iyong biyaya sa bawat isa sa amin. Salamat sa iyong pagpapatawad, salamat sa iyong kabutihan sa bawat isa. Sa oras na ito, purihin ang iyong pangalan, pinapasalamatan ka namin at nais namin tagubilin kahit man ang pagtatapos ng maliit na gawain ito, Panginoon, di lamang kami sa lugar na ito, kundi kahit mga kapatiran na nasa kanilang mga bahay, Panginoon, at nakikinig ng iyong mga salita. Dalangin ko, Lord, ang bawat isa, hallelujah, sa uling araw na ito ay magpakita ng ganitong, hallelujah, pagpapalaga at hallelujah, kagaya na yung sinabi, Panginoon, if you love me, you will keep my commandments. Hallelujah. To God be all the praise and honor and glory
In the mighty name of our Lord and Savior. Hallelujah. The good Lord, ang mabuting Diyos na aming pinaglilingkuran. Hallelujah, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise God. Ating palakpakan natin, Panginoon. Sa oras na ito, praise God. Siya say, praise the Lord. Purihin ang Diyos sa kanyang kabutihan at kanyang biyaya sa bawat isa atin. I hope ang mga salita ng Diyos ay baunin natin sa oras na ito at habang